Gusto mo ba makaipon this 2024 para mabilis mong ma-achieve mga goals mo sa buhay? Para makaahon na sa pagkakabaon sa utang? Para makapag-resign na at magnegosyo na lang dahil gusto mo hawak mo yung oras mo at maraming time para sa pamilya? Para magkaroon ka na ng financial peace and security? Ano man yang reasons mo, ang good news ko sa'yo is itong 9 tips na sasabihin ko in this video ay makakatulong sa'yo. I started saving money 12 years ago, pero kung magsisimula ulit ako na mag-ipon ngayong 2024, ito yung mga gagawin ko para mabilis akong makaipon ng pera. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Ipon tip number 1. Make a budget gamit ang cash envelope system or cash stuffing. Budget is a plan you made for your money. Ito yung magdedetermine saan mo dapat gagastusin ang pera mo. Isipin mo para itong mapa para ma-achieve mo yung mga financial goals mo. Di ba kapag may gusto tayong puntahan na di natin alam kung paano matutuntun or mapupuntahan, tumitingin tayo sa Google Maps. Sa money goals, kailangan meron din tayong budget. Kahit gawin mo yung next 8 tips na sasabihin ko in this video pero wala kang budget, pwedeng gastusin mo din lahat ng naipon mo na pera. Yun ay dahil wala kang plano para sa pera mo. Kasi nga, wala kang budget. Kung magsisimula ako na mag-ipon ngayong 2024, sisimulan ko muna sa pag-budget ng sweldo ko. Siyempre, hindi mo magagawa ang pagbabudget kung wala kang recording ng gastusin mo. Kasi wala kang pagbabasihan ng budget mo. Kapag alam mo na magkano yung actual na nagagastos mo, pwede ka nang gumawa ng budget at maglagay ng allowance sa budget mo para hindi ka magipit. Madami na ako nasubukan na budgeting technique, pero envelope system ang nag-work sa amin. Simple lang naman ito. Yung nagawa mong budget per expenses, gagawan mo ng envelope at dun mo ilalagay yung budget mo, pwede per week, every cut-off, or para sa isang buwan. Tuwing gagastos ka, dun ka lang kukuha sa binudget mo na nakalagay sa envelope. This way, kapag kaunti na yung laman ng envelope mo o wala nang laman na cash yung envelope mo, tapos malayo pa ang next sweldo, senyales na yon na pasobra ka ng gastos. Ipon tip number 2, umiwas sa paggamit ng credit card kung hindi kayang bayaran. In short, if you can't pay in cash, don't buy. Ouch! Kung magsisimula ako mag-ipon ngayong taon, hanggat maaari, iiwas ako sa plastic money or credit card. Kung gusto mo talagang maging seryoso sa pag-iipon, start using the cash envelope system para ma-practice mo ang mindful spending. Kapag daw kasi gumagamit ka ng cash pambili o pambayad, except dun sa mga bills na mas madaling bayaran online mas mararamdaman mo na lumalabas ang pera. At makakatulong to sa'yo to spend less. Ibig sabihin nun, mas maraming ipon. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo sa paggastos, stop using your credit card. Galing na po ako dyan. Umabot ang utang ko sa credit card ng 120,000 pesos. Pero hindi dahil sa sobrang paggastos. Dahil yon sa pagbili ng mga courses na hindi ko naman pala kayang bayaran ng cash. So kung magsisimula ka pa lang na mag-ipon, ang pag-alis ng credit card sa buhay mo is a top tip for saving money. Stop borrowing money. Kasi ang perang hiniram, aka utang, ay parang paggastos ng perang kikitain mo pa lang. Ipon tip number 3. Save money automatically or pay yourself first. Kung magsisimula ako mag-ipon ngayon, uunahin ko mag-ipon muna bago gumastos. Yun palang ibig sabihin ng pay yourself first. Every time na makakatanggap daw ng income, itatabi mo kagad yung monthly savings budget na sinet mo. Kung seryoso ka sa pag-iipon, pwede ka rin mag-open ng another savings account at mag-set ng automatic transfer papunta dito. Para di mo napapansin, nakakapag-ipon ka na pala. Sa ganitong paraan, hindi mo na naiisip ang perang naiipon mo. Kasi nakahiwalay na yung savings sa spending fund mo. Hindi mo nakikita, meaning hindi mo madaling ma-withdraw. Malayo sa temptation na magastos. Kung gusto mong i-level up ang pag-iipon mo, start building your financial foundation. Pwede mong panoorin itong video na to if you want to learn more. Ipon tip number
number 4, learn the power of not now. Delayed gratification or be patient. Nabubuhay tayo sa mundo na halos lahat ay instant. May instant noodles, instant coffee, anytime pwede tayo mag-order online. Tapos ihahatid na mismo sa bahay mo. Gusto mong manood ng movie? Pwede mong mapanood agad-agad. Basta nakasubscribe ka sa Netflix or Disney Plus. Isang swipe lang or input ng credit card details mo, andyan na. We live in a world of instant gratification. So kung magsisimula akong mag-ipon ngayong taon, magiging patient ako. Hindi ako basta-basta gagastos. Lalo na kung big purchase yan. At hindi naman kailangan na kailangan. I know sometimes kailangan nating i-reward sarili natin. Pero kung hindi pa talaga kayang bumili at hindi pa kayang bayaran ng cash, let's delay muna. Learn the power of not now. Di mo na mamalayan, after few months, di mo na pala yung gusto. Eh di na-save mo yung pera mo. Ipon tip number 5. Set a savings goal. Minsan, the best way para makaipon ka ng mabilis is mag-set ka ng financial goals. Yung specific amount na may deadline. Kung magsisimula ako mag-ipon ngayong taon, ngayong 2024, ang gagawin ko, magsiset ako ng monthly savings goal na specific amount na iipunin ko. At merong designated reason para saan yung iniipon ko. Dati-rate, basta may sobra lang pera, yun lang yung iniipon ko. Kaya mabagal ang usad ng savings. Tapos hindi pa consistent or buwan-buwan ako nag-iipon. Kung seryoso ka na makaipon ng mabilis, importante na mag-set ka ng savings goal. Kailangan alam mo din bakit importante na makaipon ka ng pera. Kasi tandaan mo, the stronger the why, mas motivated kang mag-ipon. Ipon tip number 6. Subukan ang no spend month or spending freeze. Kung magsisimula ako mag-ipon ngayong 2024, gagawin ko yung no spend month. Let's be honest. Kung nasa punto ka na ng buhay mo na gusto mo nang makawala sa pagkakautang o gusto mong makaipon talaga, every month should be a no spend month. Paano yun, Nel? Hindi na ako kakain? Hindi naman. Yung spending mo is for needs lang talaga or yung basic needs mo lang talaga. Ang ibig sabihin ng no spend month, committed ka na magbawas ng gastos sa mga non-essentials for 1 month. Kaya importante ang budget kasi yun na magsasabi sa'yo kung kailangan mo bang bilhin or hindi ang isang bagay. Makakatulong din kung meron kang accountability partner na magbipigil sa'yo na gumastos sa mga non-essentials. Ganito kami mag-asawa, kapag napapasobra kami ng gasto sa isang buwan, the next month, magbabawas kami sa pagkain sa labas. Ipon tip number 7, stop eating out. Magluto sa bahay o magbaon ng pagkain. Ready ka na bang i-level up yung savings mo? What if tumigil kang kumain sa labas? What, Nel? Ang sarap kaya ng burger sa Burger King or pizza sa Shakey's. Subukan mo lang. Hindi mo naman gagawin yan habang buhay. I-try mo lang ngayon para makaipon ka. Imagine, kulang ang 500 pesos kapag kakain kayo sa fast food chain or restaurant. Hindi mo naman ito gagawin habang buhay. Pero kung magagawa mong wag muna, mag-dine out or kumain sa labas madalas, 2,000 pesos na dagdag savings mo ay makakatulong para mas mabilis mong ma-achieve yung savings goal mo. Saka kung baon ka sa utang, ito yung unang luxury na kailangan mong bawasan. Kasi alam mo later on sa buhay mo, pwede ka nang kumain sa mas mamahali na restaurant. Kasi hindi mo na problema ang pera. Sa ngayon, mas madalas kaming nagluluto sa bahay kaysa kumain sa labas or mag-order ng pagkain online. Ipon tip number 8, learn to say no to people na hingi ng hingi sa'yo. Kung magsisimula akong mag-ipon ngayong 2024, pipilitin kong magsabi ng no sa mga taong utang ng utang na hindi naman nagbabayad, sa mga taong hingi ng hingi na wala naman sa budget. Hindi ito pagiging madamot. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na malalakas pa ang mga katawan nila at kaya pa nilang kumita ng pera, hayaan mo silang gumawa ng paraan. Lalo na kung hindi mo naman sila responsibilidad. Kung kapos ka din at nahihirapang makaipon, you cannot give what you don't have. Kaya unahin mo muna ang sarili mo at pamilya mo bago bigay ng bigay sa iba. Ipon tip number 9, umiwas sa temptation. Kung magsisimula ako mag-ipon ngayong 2024, iiwas talaga ako sa mga lugar na may engganyo akong gumastos instead na mag-ipon. Ako na mismo yung mag-a-adjust kasi tulad mo, madali din akong mabudol. Iiwas ako sa Watson para hindi ako mabudol sa buy one take one kahit alam ko naman na marami pa akong stocks ng shampoo
shampoo and conditioner. Iiwas ako sa mga store na may malaking sign na sale. Kasi kapag andun na ako sa loob ng store na yon, i-justify kong bumili kahit alam ko naman na hindi ko kailangan. Dahil nga, naka-discounted ang presyo. Iwasan mo ang mag-window shopping. Hindi lang sayang sa oras, ubos pa ang pera mo. Palitan mo na lang yan ng pagbabasa ng libro, pag-attend ng webinar, pag-aaral, or pagluluto sa bahay. Mga hobbies na nag-e-enjoy ka pero hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Kaya mo rin itong gawin. Simula ngayon, pwede ka na makaipon ng mas mabilis. Using these 9 tips na ginagawa ko hanggang ngayon. By the way, meron kaming free Zoom webinar tuwing Saturday ng 8 p.m. Philippine Time wherein we empower Filipinos to save and invest the right way. Kung gusto mo mag-attend, message mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. Tapos message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mong mag-attend ng aming free Zoom webinar. Nakatulong ba ang video ko na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words sa comment below and kindly share this video sa mga mahal mo sa buhay para matulungan din natin silang magsimulang makaipon ngayong 2024. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.